Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Training Discipleship Transformation, isang pag-aaral mula sa pagiging alagad ni Kristo. Unang bahagi, ang pundasyon ng pagiging alagad. Kabanata 1, ang tawag na sumunod kay Jesus. Panimula, ang bawat dakilang paglalakbay ay nagsisimula sa isang paanyaya. Ang pamumuhay na Kristiyano ay hindi nagsisimula sa isang relihiyon, hanay ng mga alituntunin, o pagiging kasapi ng simbahan, kundi sa isang personal na paanyaya mula kay Jesu Kristo. Sa buong paglalahad ng Ebanghelyo, paulit-ulit na tinawag ni Jesus ang mga karaniwang tao upang talikuran ang kanilang dating pamumuhay at sumunod sa Kanya. Ang Kanyang paanyaya ay simple ngunit nakapagbabago ng buhay. Sumunod ka sa akin, at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 19. Ang mga salitang ito ang nagpabago sa mga mangingisda upang maging mga apostol, sa mga maniningil ng buwis upang maging mga tagapaghatid ng mabuting balita, at sa mga karaniwang tao upang maging kasangkapan sa pagbabago ng daigdig. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ang paanyayang ito ay patuloy pa ring ipinagkakalob ni Jesus sa bawat tao hanggang ngayon. Ang tawag na sumunod kay Jesus ang nagsisilbing pundasyon ng pagiging alagad. Bago pa man lumago ang isang mananampalataya sa espiritual, makapaglingkod ng mahusay, o makagawa ng ibang alagad, kailangan muna niyang tumugon sa paanyaya ni Kristo. Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa kahulugan ng pagsunod kay Jesus, kung bakit kailangang iwanan ang dating pamumuhay, ang mga halimbawa ng mga tumugon sa kanyang tawag, at ang halagang kalakip ng pagiging tunay na alagad. Ang paanyaya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Isa sa pinakakahanga-hangang bahagi ng paglilingkod ni Jesus ay ang kanyang pagtawag sa mga karaniwang tao. Hindi pangunahing hinanap ni Jesus ang mga iskolar, pinuno ng pamahalaan, mayayamang mga ngalakal, o mga pinuno ng hukbo. Sa halip, tinawag niya ang mga mangingisda, manggagawa, maniningil ng buwis, at iba pang karaniwang mamamayan. Ang kanyang paanyaya ay hindi komplikado. Sumunod ka sa akin. Ang maikling pahayag na ito ang naglalaman ng buong diwa ng pananampalatayang Kristiyano. Marami ang nag-aakala na ang pagiging Kristiyano ay nakatuon lamang sa pagpunta sa simbahan, pag-aaral ng mga katuruan, o pakikibahagi sa mga gawaing panrelihiyon. Bagamat mahalaga ang mga ito, hindi naman ito ang sentro ng ating pananampalataya. Ang tunay na diwa ng pagiging Kristiyano ay ang pagsunod sa isang persona, si Jesu Kristo. Nang sabihin ni Jesus na, sumunod ka sa akin, inaanyayahan niya ang tao na magkaroon ng ugnayan sa kanya. Tinatawag niya silang matuto mula sa kanya, tularan siya, pagkatiwalaan ng lubusan, sundin ang kanyang mga utos, at unti-unting maging katulad niya. Ang pagsunod kay Jesus ay higit pa sa pagkilala at paniniwala sa mga impormasyon tungkol sa kanya. Ito ay nangangahulugan ng lubos na pagtitiwala sa kanya, pagsunod sa kanyang mga aral, pagtanggap sa kanyang mga pamantayan, pakikibahagi sa kanyang misyon, pagsasalamin ng kanyang katangian. Ang paanyayang ito ay bukas pa rin hanggang ngayon. Tinatawag pa rin ni Jesus ang mga tao mula sa iba't ibang kalagayan, kultura, at antas ng pamumuhay. Anuman ang pagkukulang na nagawa noon, mga pagsubok na nararanasan ngayon, o kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap, ang paanyaya ni Kristo ay nananatiling pareho. Sumunod ka sa akin. Bakit karaniwang tao ang tinawag ni Jesus? Marami ang nagtataka kung bakit karaniwang tao ang pinili ni Jesus sa halip na mga maimpluwensyang pinuno. Ang sagot ay nagpapakita ng mahalagang katotohanan tungkol sa pagiging alagad. Madalas na pinipili ng Diyos ang mga karaniwang tao upang lalong makita ang kapangyarihan na nagmumula sa Kanya. Si Pedro ay mangingisda. Si Andres ay mangingisda. Santiago ay mangingisda. Juan ay mangingisda. Si Mateo ay maniningil ng buwis. Wala sa kanila ang nagtataglay ng pambihirang kakayahan o katanyagan sa paningin ng tao. Ngunit binago sila ng Diyos upang maging mga pinuno sa espiritual na aspeto na nakapagpabago pa ng takbo ng kasaysayan. Ang aral na ito ay nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Hindi tinatawag ng Diyos ang tao dahil sila ay sadyang may kakayahan na. Sa halip, siya ang nagbibigay kakayahan sa mga taong kanyang tinatawag. Maraming mananampalataya ang nakararamdam na hindi sila sapat dahil sa limitadong pinag-aralan, kakayahan sa buhay, talento, o karanasan. Ngunit ang pagiging alagad ay hindi nakabatay sa kakayahan ng tao. Ito ay nakabatay sa kahandaang magamit ng Diyos. Hindi naghahanap ang Diyos ng taong walang pagkukulang.
Ang hinahanap niya ay ang taong handang magpasakop sa kanya. Kapag ang karaniwang tao ay buong pusong ibinibigay ang kanilang sarili kay Kristo, nagiging posible ang pagbabagong higit pa sa inaakala natin. Ang pag-iwan sa dating pamumuhay. Ang pagsunod kay Jesus ay laging may kalakip na pag-iwan sa ilang bagay. Para sa mga unang alagad, ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pag-iwan sa kanilang mga lambat, bangka, hanapbuhay, at nakasanayang pamumuhay. Iniwan ni Mateo ang kanyang pwesto sa paniningil ng buwis. Iniwan naman ni Pedro ang kanyang kabuhayan sa pangingisda. Iniwan ni Santiago at Juan ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan sa kanilang pamilya. Bawat isa sa kanila ay naharap sa pagpili, itutuloy ba nila ang nakagawiyang pamumuhay, o magtitiwala sila ng sapat kay Jesus upang sumunod sa kanya kahit hindi nila alam kung saan ito patungo. Ang ganitong pagpili ay kinakaharap din natin ngayon. Bagamat hindi naman lahat ay tinatawag na iwanan ang kanilang trabaho, ang bawat mananampalataya ay inaanyayahang talikuran ang dating pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng pag-iwan sa mga sumusunod. Mga dating prioridad. Bago makakilala kay Kristo, marami ang nagpaplano ng buhay batay sa sariling hangarin, pagpapayaman, kasiyahan, katanyagan, o tagumpay. Ngunit nang tanggapin si Kristo, ang Diyos na ang nagiging pinakamahalaga sa lahat. Gaya ng itinuro ni Jesus. Hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katwiran. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33. Ang pagiging alagad ay ang pagtukoy na ang kaharian ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa sarili nating kagustuhan. Mga nakasanayang masama. Marami ang lumalapit kay Kristo na may dalang mga gawi at pag-uugaling nakasasakit sa sarili at sa kapwa. Maaaring kabilang dito ang kawalan ng katapatan, pagkagalit sa kapwa, imoralidad, pagkalulong sa masamang bisyo, pagmamataas, at madaling pagkainis. Ang tunay na pagiging alagad ay ang pagpapahintulot sa Diyos na baguhin ang mga bahaging ito ng ating pagkatao. Ang pagbabago ay hindi nangyayari agad sa isang iglap, ngunit kailangan ito ng buong pusong pagpapasakop sa Diyos. Mga maling pananaw at pag-iisip. Bago makakilala kay Kristo, madalas na ang ating pag-iisip ay nakabatay sa pamantayan ng daigdig. Ang daigdig ay nagtuturo na unahin ang sarili bago ang iba. Hangarin ang kapangyarihan at impluwensya. Isipin muna ang sariling kasiyahan. Gumanti sa taong nakasakit sa iyo. Sundin kung ano ang nararamdaman. Samantalang ang itinuturo naman ni Jesus ay mahalin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Maglingkod sa iba ng may pagpapakumbaba. Patawarin ang nakasakit sa iyo. Magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Mamuhay ng ayon sa pananampalataya at hindi lamang sa nakikita. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng pagbabago ng ating kaisipan at pananaw. Ang maling pagtingin sa sarili. Marami ang nagtatakda ng kanilang pagkakakilanlan batay sa mga pagkakamali noon. Tagumpay o kabiguan, kayamanan, o katayuan sa lipunan. Ngunit binibigyan ni Kristo ang mananampalataya ng bagong pagtingin sa sarili. Sila ay nagiging anak ng Diyos. Mamamayan ng kaharian ng langit. Bahagi ng pamilya ng Diyos. Kinatawan ni Kristo dito sa lupa. Ang tunay na pagiging alagad ay nagsisimula kapag tinanggap natin ang bagong pagkakakilanlang ito mula sa Diyos. Halimbawa sa kasulatan, sina Pedro, Andres, Santiago, at Juan. Ang karanasan nina Pedro, Andres, Santiago, at Juan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng tawag ni Kristo. Ang mga taong ito ay nakagugol ng mahabang panahon sa pangingisda. Hindi lamang ito basta libangan kundi ang kanilang kabuhayan at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Nang lumapit si Jesus sa kanila, sinabi niya, "Sumunod ka sa akin, at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao." Mateo Kapitulo 4 Versikulo 19. Pansinin ang pangakong kalakip ng kanyang tawag. Hindi lamang sila inanyayahan na sumunod, nangako siya na babaguhin niya ang kanilang buhay. Ang pahayag na, "Gagawin kitang," ay nagpapaalala sa atin ng isang magandang katotohanan, hindi tayo iniiwan ni Jesus na gaya ng dati. Ang sinumang tunay na sumusunod sa Kanya ay tiyak na makakaranas ng pagbabago. Ang mga mangingisdang ito ay wala masyadong kaalaman sa mga aral ng pananampalataya. Nagkakamali sila, minsan ay hindi naiintindihan ang sinasabi ni Jesus, at nakakaranas din ng takot at pagdududa. Ngunit patuloy pa rin silang sumunod sa Kanya. Sa paglipas ng panahon, hinubog sila ni Kristo upang maging matatag na pinuno.
Si Pedro na dating itinanggi si Jesus ay naging matapang na tagapangaral. Si Juan na dating mapaghangad ay nakilala bilang ang apostol na puno ng pagmamahal. Ang kanilang pagbabago ay patunay na ang pagiging alagad ay isang proseso. Ang Diyos ay mahinahong kumikilos upang hubugin ang mga taong hindi perpekto. Mga aral mula sa buhay ni Pedro. Ang buhay ni Pedro ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang bagay. Si Pedro ay hindi perpekto. Madalas siyang magsalita ng hindi muna iniisip, gumawa ng desisyon ng padalos-dalos, at nakaranas din ng kabiguan. Ngunit hindi ito naging hadlang upang patuloy siyang hubugin ni Jesus. Ito ay nagbibigay lakas ng loob sa atin, ang pagkakamali ay hindi nangangahulugang hindi na tayo karapat-dapat maging alagad. Ang mahalaga ay ang ating kahandaang matuto at magbago. Natuto si Pedro sa pamamagitan ng karanasan. Itinuro ni Jesus sa kanya ang kahalagahan ng pananampalataya nang siya ay makalakad sa ibabaw ng tubig. Natutunan naman niyang umasa sa Diyos nang siya ay nagsimulang lumubog. Natutunan niya ang pagpapakumbaba nang siya ay magkasala at itanggi si Jesus, at naranasan niya ang walang hanggang pagmamahal at pagtanggap ng Diyos nang siya ay muling ibalik sa paglilingkod. Madalas na ginagamit ng Diyos ang iba't ibang karanasan sa buhay upang tayo ay maging ganap at matatag. Mula sa pagiging mangingisdang takot, siya ay naging matapang na pinuno ng mga mananampalataya. Ang kanyang pagbabago ay nagpapakita kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa taong buong pusong nagpapasakop sa kanya. Halimbawa sa kasulatan, si Mateo na maniningil ng buwis. Ang karanasan naman ni Mateo ay kapwa rin nakapanghihikayat. Noong panahong iyon, ang mga maniningil ng buwis ay hindi minamahal ng kanilang mga kababayan dahil madalas silang nagtataksil at nandaraya sa kapwa. Ngunit sadyang lumapit si Jesus kay Mateo at tinawag ito ng may simpleng paanyaya. Sumunod ka sa akin. Agad na tumugon si Mateo. Iniwan niya ang kanyang pwesto at sumunod kay Jesus. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang katotohanan. Walang sino man ang labis na hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Maaaring itakwil tayo ng lipunan o husgahan ng ibang tao, ngunit si Jesus ay laging handang magpaumanhin at magbigay ng bagong pag-asa. Walang kasalanan na sadyang napakalaki upang hindi mapatawad ng Diyos. Ang pagiging alagad ay nangangailangan ng agarang pagsunod. Hindi nagpatumpik-tampok pa si Mateo bago tumugon. Marami ang nagpapaliban ng pagsunod sa Diyos habang naghihintay ng mas magandang pagkakataon o mas madaling kalagayan. Ngunit ang tunay na pagsunod ay nagsisimula kapag tinutugunan natin ang tawag ng Diyos ngayon din. Ang pagbabago ay nagdudulot ng mabuting impluwensya. Matapos sumunod kay Jesus, naging instrumento si Mateo upang marami pa ang makakilala sa Diyos. Ang kanyang buhay ay naging patuto ng kapangyarihan ng Diyos na makapagbabago ng tao. Siya rin ang sumulat ng Ebanghelyo ayon kay Mateo na hanggang ngayon ay nagbibigay ng aral sa maraming salinlahi. Ang halaga ng pagsunod kay Kristo. Ang panahon ngayon ay madalas na nagtuturo na unahin ang sariling kaginhawaan at kasiyahan. Ngunit ang itinuro naman ni Jesus ay ang kahalagahan ng buong pusong pagtatalaga sa Kanya. Hindi niya itinago ang hirap at sakripisyong kalakip ng pagiging alagad. Sa Lucas Kapitulo 14 versikulo 26 hanggang 33, ipinaliwanag niya na ang tunay na pagsunod ay nangangailangan ng ganap na pagpapasakop. Hindi ito nangangahulugang kailangang magalit o talikuran ang pamilya, kundi ang pag-ibig at katapatan kay Kristo ay dapat na higit pa kaysa sa anumang ugnayan o pagtingin natin sa iba. Si Jesus ang dapat na nangunguna sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ang pagiging alagad ay may kalakip na sakripisyo. Ang tanong ay hindi kung mayroon bang kailangang isakripisyo, kundi kung karapat-dapat ba si Kristo upang ailay natin ang lahat para sa Kanya. Ayon sa salita ng Diyos, siya ay tunay na karapat-dapat. Ang pagsuko sa sariling kagustuhan. Sinabi ni Jesus, kung ang sinoman ay ibig na sumunod sa akin, ay ipagkaila niya ang kanyang sarili. Marcos Kapitulo 8 versikulo 34. Ang pagtalikod sa sarili ay nangangahulugan ng pagpapasakop na ang Diyos na ang may hawak ng ating buhay. Ito ay pagsasabi, Panginoon, ang kalooban mo ang masusunod at mas mahalaga kaysa sa aking sariling kagustuhan. Mahirap ito para sa tao dahil likas sa atin ang nagnanais na maging malaya at magpasya para sa sarili. Marami ang nagnanais kay Jesus bilang tagapagligtas ngunit ayaw naman ituring siya bilang Panginoon at Hari ng buhay. Ang tunay na pagiging alagad ay nangangailangan nito,
ang pagtitiwala kay Kristo hindi lamang para sa kaligtasan sa kabilang buhay kundi maging sa paggabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagpasa ng sariling krus. Sinabi rin ni Jesus na, pasanin mo ang iyong sariling krus. Noong panahon ng mga Romano, ang krus ay sumisimbolo sa pagdurusa, sakripisyo, at pagtalikod sa sarili. Ang pagpasa ng krus ay nangangahulugan ng ganap na pagpapasakop sa Diyos. Para sa atin ngayon, ito ay nangangahulugan ng pagpasan sa hirap at paghihirap dahil sa paninindigan kay Kristo. Pananatiling tapat sa Kanya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Pagsunod sa salita ng Diyos kahit may mga umaayaw o tumututol. Pagpili sa kabutihan at katotohanan kahit na mas madali ang pagsunod sa maling paraan. Ang pamumuhay na Kristiyano ay hindi laging madali. Ngunit nangako ang Diyos na Siya ay laging kasama natin sa bawat hamon na ating kakaharapin. Ang posibleng pagbabago sa pagtingin ng iba. Ang pagsunod kay Jesus ay maaaring makaapekto sa kung paano tayo tinitingnan ng ibang tao. Maaaring hindi tayo maintindihan ng ating mga kaibigan, hindi sumang-ayon ang mga kamag-anak, o ituring nakakaiba dahil hindi tayo sumasabay sa maling gawin ng lipunan. Mula pa noon, ang mga tapat na alagad ay nakaranas na ng pagpuna at pagtutol. Ngunit patuloy pa rin silang sumunod kay Kristo dahil alam nilang ang pagkilala at pagmamahal niya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pag-iwan sa sariling kaginhawaan. Madalas na inaanyayahan tayo ni Jesus na lumabas sa mga bagay na nakasanayan na natin at nagbibigay ng kapanatagan. Maaaring tawagin tayo upang maglingkod sa lugar o gawaing hindi natin inaakala. Patawarin ang taong nagdulot sa atin ng matinding sakit. Magbahagi ng buong puso ng ating tinatanggap. Ibahagi ang ating pananampalataya ng may katapatan kahit nakakakaba. Magtiwala sa Kanya kahit hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Ang tunay na paglago ay hindi nangyayari kung tayo ay nananatili lamang sa bagay na komportable para sa atin. Ang pagiging alagad ay nagtutulak sa atin na lumawak ang ating pananaw at kakayahan dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Ang dakilang gantimpala sa pagsunod kay Kristo. Bagamat may kalakip na sakripisyo ang pagiging alagad, ang mga gantimpalang dulot nito ay higit pa sa anumang ibibigay natin. Ang pagsunod kay Kristo ay nagdudulot ng bagong layunin sa buhay. Ang buhay ay nagkakaroon ng tunay na kabuluhang walang hanggan. Tayo ay nagiging bahagi ng dakilang misyon ng Diyos para sa sangkatauhan. Bagong pamilya. Ang bawat mananampalataya ay nagiging bahagi ng pamilyang espiritual na pinamumunuan ng Diyos. Tunay na kapayapaan. Kahit sa gitna ng mga pagsubok at hirap, nararamdaman natin ang kapanatagan dahil alam nating kasama natin ang Diyos. Paglago sa espiritual. Patuloy tayong hinuhubog ng Diyos upang magkaroon ng katangiang katulad ng kay Kristo at maging ganap sa pananampalataya. Gantimpalang walang hanggan. Ang ating katapatan at paglilingkod dito sa lupa ay may kalakip na dakilang gantimpala mula sa Diyos sa kabilang buhay. Nangako si Jesus na ang sinumang pipiliing sumunod sa Kanya ay hinding-hindi magsisisi sa Kanyang naging pasya. Mga tanong para sa pagninilay. Ano ang unang nakatawag sa iyong pansin tungkol kay Jesu Kristo? Ano ang kahulugan para sa iyo ngayon ng paanyayang, sumunod ka sa akin? Ano pa sa iyong dating pamumuhay ang nais ng Diyos na tuluyan mo ng talikuran? Kaninong karanasan sa mga alagad ang higit na nakakahalin tulad sa iyong buhay, kay Pedro, Andres, Santiago, Juan, o kay Mateo? Bakit? Anong mga takot o pangamba ang madalas na humahadlang upang ikaw ay sumunod ng lubusan kay Kristo? Paano mo naranasan ang pagbabagong dulot ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong sarili? Anong mga bagay ang iyong kailangang isakripisyo o talikuran dahil sa iyong pagsunod kay Jesus? Mayroon ka bang bahagi ng buhay na sa ngayon ay ayaw mong isuko o ipagkatiwala sa Diyos? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin sa linggong ito upang lalo pang mapalalim ang iyong pagiging alagad? Paano ka makatutulong sa iba upang sila rin ay maging alagad ni Kristo? Pagsasabuhay ng aral. Araw-araw na pagpapanata. Simulan ang bawat umaga sa panalangin, Panginoong Hesus, pinipili kong sumunod sa iyo ngayong araw. Pag-aaral ng kasulatan. Maglaan ng panahon upang basahin ang buhay at mga aral ni Jesus. Pagmasdan kung paano siya namuhay, nagmahal, naglingkod, at namuno sa iba. Agad na pagsunod. Kapag may ipinaunawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, agad itong isagawa. Ang pagpapaliban sa pagsunod ay maaaring maging dahilan upang tuluyan na nating hindi ito gawin.
Pagtukoy sa bagay na kailangang isuko. Hilingin sa Diyos na ipakita kung ano ang mga bagay na humahadlang sa iyong paglago. Ialay ang mga ito sa Kanya at ipangakong Siya na ang masusunod. Pagbabahagi ng pananampalataya. Maghanap ng pagkakataon na may bahagi sa iba ang iyong nalalaman tungkol kay Kristo. Tandaan na tinawag tayo upang maging kasangkapan upang ang iba ay makakilala rin sa Kanya. Pagkakaroon ng kasama sa paglago. Makipagkaibigan sa mga mananampalatayang matatag na ang pananampalataya upang sila ay makatulong at maging hamon sa iyo upang lalo pang maging katulad ni Kristo. Pagtitiwala sa proseso ng Diyos. Ang pagiging alagad ay paglalakbay na tatagal habang buhay. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Maging mahinahon sa iyong sarili habang patuloy na nagsisikap na lumago sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos na siyang nagpabago noon sa buhay ng mga mangingisda at maniningil ng buwis ay siya ring kumikilos ngayon upang baguhin ang ating buhay. Ang kanyang tawag ay nananatiling pareho hanggang ngayon. Sumunod ka sa akin. Ang maikling paanyayang ito ay patuloy na nakapagbabago ng buhay, pamilya, simbahan, at maging ng buong bansa. Ang paglalakbay ng bawat alagad ay nagsisimula sa isang desisyon na tumugon sa tawag na ito. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.